Okay, magandang araw po sa ating lahat at pag-usapan natin itong mga maiinit na balita ngayon. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin yan pag-uusapan guys, gusto ko lang magpapasalamat dito sa ating mga loyal na mga moderators natin na nagbibigay po ng mga pakulay. Okay? Maraming salamat po kay Miss Judge. Kaibigan natin po ito sa EDSA, no? Sa 125 pesos po. Thanks. Hope your child gets better soon. Ayan, kasi nagba-vlog tayo kagabi na nag-share ako na yung aking anak po ay na hospital dahil po sa pneumonia. Okay? So, yun po. Maraming salamat po Miss Judge sa 125 pesos. And also to Jenny Olores, yung ating moderator rin. Maraming salamat po sa 10 Saudi Arabian money. Okay? Thank you po, Ma'am Jenny Olores. Di ko lang alam kung ano ang pangalan po ng money ng Saudi Arabia. Maraming salamat. Sabi ni Jenny Olores, thanks po. Ayan. Thank you po sa lahat-lahat. Okay. So, ito na nga. Pag-usapan natin itong itong si Zelensky at itong si Donald Trump nagkainitan po, no? Kasi itong si Zelensky ay in-invite ito ng presidente ng Amerika na papuntahin po sa White House. So mainit po ang kanilang naging usapan doon, no? So sapul sa camera po ang kanilang pinag-usapan. Unfiltered po 'yan, ha? Itong ipapakita natin. O talagang sabi nga dito sa balita, itong si President Donald Trump and si Vice President J.D. Vance clash with Ukraine President Vladimir Zelensky. Okay? At merong mga maiinit na issue na itatalakay natin mamaya pagkatapos nating panoorin ang kanilang heated exchange of words. Okay? So, Bongbong Marcos, ano na? Tayo na ba ang susunod na sesermonan ni Donald Trump? Kasi po si Donald Trump dito, sinisermonan niya itong si Zelensky. Bongbong Marcos, ikaw na yung sunod dito. Ikaw na yung sunod dito. Maghanda-handa ka na, ha? Handa-handa ka na with Attorney Claire Castro na masermonan ni Donald Trump. Okay, itong pangalawa na ating pag-uusapan ay ito nga, si Attorney Vic Rodriguez ay in-interview ng mga TV5 anchors at sila po ay nabigla sa mga answers ni Attorney Vic Rodriguez. So, yan po ang ating panoorin patungkol dyan at magre-react tayo. Okay? Itong pangatlo na ating pag-uusapan ay ito nga, yung gumuhong tulay sa Isabela sobrang manipis daw. kaya ito nag-collapse. Okay? So alamin natin ang update patungkol dito sa tulay na nag-collapse sa Isabela. Okay? So yun po ang ating mga pag-uusapan ngayon, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share dito sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita, mga breaking news. Okay? And at the same time, ang inyong mga cellphone ay ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads or kung nagla-live na si Donmar TV. Okay? Sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay? Naka-subscribe na ba lahat? Okay, so okay, unahin muna natin itong heated exchange of words kay Donald Trump at itong si President Zelensky. Okay?
So, ang nakalagay po dito sa balita na ito ay si President Donald Trump and Vice President J.D. Vance clashed with Ukrainian President Vladimir Zelensky, okay, during a heated Oval Office meeting on Friday as Zelensky pushed for U.S. Security guarantees amid efforts to end the Russian-Ukraine conflict. So, syempre, pinatawag itong si Ukrainian President Zelensky sa White House, no? Para pag-usapan po, para matapos na itong digmaan na ito ng Ukraine at Russia. Alam naman natin, guys, na isa ito sa mga nagpahirap sa atin sa buong mundo, itong Ukraine versus Russia. So, ako, hangang-hanga ako sa ginagawa ni Donald Trump dito na magprangkahan tayo, halika dito sa White House at magprangkahan tayo sa ating hinanaing at anong pwedeng solusyon dito, di ba? So, tama ito. Tapos, nandyan rin yung Vice President ng Amerika. So, ipapakita natin yan na talagang nagprangkahan sila, ha? Harap-harapan. Sabi dito, si Trump accused Zelensky of being disrespectful while pressing for commitments to protect Ukraine from further Russian offensive. So, alaman po natin, ha, saang banda po na dinisrespect po ni Zelensky. Through this conversation nila na medyo uminit, okay? Sabi dito, you're not in a good position. You don't have the cards right now. Yan ang sabi ni President Donald Trump. With us, you start having cards. Meaning to say, dahil sa Amerika, nagka-chance kayo. Kaya nga, humahaba itong bakbakan nyo dyan with Russia. Di ba? Heto po. Panuurin po ninyo paano po ito nangyari. Play. Ayan, play. Wait muna, ha. Loudly about the war. He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Again. Ano natin? Medyo Ayan, wait. Very loudly about the war. He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You're not winning this. Your country is in big trouble. Bongbong Marcos! Ito yung, alam mo, sa totoo lang, Bongbong Marcos, alam ko, i-relate natin ito sa away natin sa China. Nasaan na yung nagsasabi dyan na pro-China kami? Nasaan na yung nagsasabing pro-China? Alam niyo, sa totoo lang, Bongbong Marcos, ito yung mangyayari sa iyo kung titigas yung ulo mo diyan sa sa China, masermonan ka kay President Donald Trump. Kaya maghanda-handa ka na, Bongbong Marcos. Gusto mo mapahiya in the big stage? Ito yung mangyari sa iyo. Kasi parang sinisita na itong si President Zelensky. Inadvisean ka, maliit ka na country. Okay? Alam mo, tama naman ito I will react in general, ha. Ang ayaw ni Trump, yung gulo. That simple. Ayaw natin ng gulo. So, itong si President Zelensky, kung ano-anong request niya dito sa Amerika, iba na po ang presidente ng Amerika. Hindi na po si Biden, na kinakampihan kayo ni Bongbong Marcos. So, 'di ba? Sampal po ito sa mga sampal po ito sa mga bangag, sa mga
tambaluslos, mga bangag vloggers, sa mga tambaluslos vloggers, mga loyalista. Sampal po sa inyo ito lahat. Kasi itong mga loyalista na ito na nakasuporta kay Bongbong Marcos, ang mga tatapang gustong awayin yung China. That's not a practical solution. Sa totoo lang. Kagaya rin kayo dito sa attitude ng president ng Ukraine. Okay? So, ito pa, patuloy ha. I-play natin para You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President. di ba? Dahil sa kanilang mga advice dito sa Amerika, there is a good chance na maging okay yung country mo. Kawawa na nga yung mga tao mo dyan sa Ukraine, President Zelensky ha. I'm not disrespecting you ha, pero I'm just expressing my reaction about this, okay? We are staying in our country, staying strong from the very beginning of the... Kaya nga, kagaya ka rin ni Bongbong Marcos, staying strong. Pinanindigan, matapang kami. Ito yung aming ipaglaban namin yung West Philippine Sea. Ganun rin kayo, di ba? Ang hirap dito, hindi yan masusolve kung hindi idaan ng bakbakan. Kung sino ang matalo, sino ang manalo, doon masusolve yung problema ninyo. Di ba? The war, we've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I this said stupid thank- president We give you this stupid president. Alam naman natin kung sino ang pinatungkulan dyan. Si Biden. Di ba? Bongbong Marcos, ito yung mangyayari sa iyo kapag ikaw ay makipag-away sa China. Magiging stupid president ka rin. Yan ang sasabihin ni Trump sa iyo. Lay. $350 billion. You voted We gave for you your military equipment. Nanunumbat na si Donald Trump. Binigyan ka namin ng pera. 300, ganyan. Kaya tumagal yung bakbakan dyan. Tama naman si Donald Trump. Naging prangka lang siya. Di ba? Sa totoo lang, we are wasting money. Yun ang dahilan. Zelensky na naghirap ang mundo dahil dyan sa bakbakan ninyo. Alam ko ang pinaglalaban ninyo. But that is not practical. Diba? For now, hindi yan practical. Ang dami pong mga bata dyan sa Ukraine, sa Russia, nadadamay po. Mga inosente. Nandito po tayo sa mundo, President Zelensky, para mabuhay, maging masaya, hindi igugulo natin. Kung pwedeng idadaan natin ito sa matiwasay, sa pamamagitan ng nag-usap yung mga leaders, gawin natin yun. Diba? Yun ang hindi nyo maintindihan Kaya ikaw, Bangag Marcos, instead na makipag-dialogo ka with the leaders of China, kung anong dapat gawin natin dito, mas lalo nyong pina-intense yung away Diba? Ito yung magiging mangyari sa iyo, Mr. Bongbong Marcos, kapag tigas pa rin ang ulo ninyo. And you men are brave, but they had to use our military. What about If you didn't have our military equipment, If you don't have our military equipment, matagal na kayong natunaw. Kaya Bongbong Marcos, yung mga edka mo dyan, mag-impake na kayo, di ba? Mag-impake na kayo. Si Donald Trump po ayaw ng gulo, which is kami ring mga DDS, kasama namin si former President Duterte. Yan po ang aming President Donald Trump. Yan. Ayaw namin sa gulo. if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Di ba? Di ba? Wala sanang maraming nadadamay na mga bata, mga inosinteng tao. Marami pang mga sundalong na gurgur dahil dito sa problemang ito. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. Di ba? Diyan mo talaga makikita ni ni itong si President Zelensky. May pride siya Ayaw mo kasing makinig
Kaya ikaw, Bongbong Marcos, ha? Makinig ka rin. Ha? Wag kang tapang-tapangan, Bongbong Marcos. Hindi ka naman matapang eh. This is something Maybe new less. in 2 weeks. Of course he has. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. Nahihirapan na si Trump eh. Kasi, ay nako. Gusto niya kasi masunod yung kanyang desisyon itong si Zelensky eh. Bongbong Marcos! Mag-isip-isip ka na, Bongbong Marcos. I know, ipakita ito ni si Tariela at itong si Bongbong Marcos kapag makita niya ito. Meow 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 meow. Meow meow meow. Good luck na lang kapag makita niya ito. Say thank you. I said a lot of times except that there are disagreements, and let's go. Di ba? Yung Amerika na yan. Prangka yan kapag ang administrasyon ni Trump, no? Trump is just being practical. Pero ang hindi ko lang nagugustuhan dito, yung Amerika para na silang nanunumbat, no? Ang advice ko lang kay Trump at itong si JD Vance, sana naman sir, kung ano yung naibigay nyo sa Ukraine, no? Huwag na yung banggitin yun kasi sa totoo lang, masakit yun, no? Masakit yun. Hindi na yun dapat ibabanggit kung ano yung naitulong nyo sa Ukraine. Litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why sa totoo lang, no, naaawa ako dito kay Zelensky. Kasi hindi naman siya makapaggalaw dyan kasi nasa balwarte siya ng White House. Wala siyang wala siyang choice. Okay? Babanatan siya ng presidente ng Amerika at sa vice president. Wala siyang choice. Kahit anong argumento niya dyan sa loob, no? Matutunaw talaga ang kanyang pagiging leader. Nasa balwarte ka ng Amerika, nakapalibot yung mga security dyan eh. Pero, alam ko naman, mga professional kayo dyan, no? Kung ano man ang magiging mainit na talakayan nyo dyan, di ko lang alam, after this conversation, ano ang magiging mangyari dito? Kung anong sasabihin ni Zelensky. Ako, saludo pa rin ako kay Zelensky sa kanyang katapangan na pumunta talaga siya dyan, no? This is going so long. Please. Ito. I-play ko ulit na walang putol-putol, okay? Kasi nagre-react, nagko-comment tayo segment by segment sa kanilang pinagsasabi, di ba? Ito, play, walang putol-putol. I think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, but they president. had to use our military. What about If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course he has. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. Just say thank you. I said a lot of times thank you to American people. Except that there are disagreements. Yan ang mali ni JD Vance eh. Sana hindi na yan binanggit yung you said sana thank you, ganon, ganyan. It's obvious naman napasalamat siya at that time nung panahon pa ni Biden eh. And let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. Kasi si JD Vance, no, ipinagtanggol pa niya sana itong si Zelensky na hindi siya mapahiya sa buong mundo, okay? Pero sinabi rin, may point rin si Donald Trump na sabi niya,
ito okay ito para malaman ng buong mundo o sa American people kung what's going on, 'di ba? Ito prangkahan eh. I think it's very Para lang, sa totoo lang, para lang silang nag-inuman, no? Na ubos na yung inuman nila. Ayan, ganito, parang ganito yung ganito yung sitwasyon, no? very important. That's why I kept this going so long. Okay. So, yun na po, so, kayo na po ang humusga dyan. Okay? Moving forward na tayo sa ano. Ano lang, ito lang yung ano ko dyan. Ano tawag dyan? Conclusion. Kapag, ganito po ang mangyayari kay Bongbong Marcos. Kung tigas pa rin ang ulo mo dyan sa China. Okay? Kaya maghanda-handa ka na. Okay. Punta tayo dito sa next topic natin. Unahin muna natin itong, itong gumuhong tulay. Okay, play natin ito kasi kailangan rin natin i-react ito kasi ang taong bayan ngayon medyo sisihan kung kaninong kasalanan ito, administrasyong Duterte ba o administrasyong Marcos. Ito, play natin. Maring manipis daw ang pagkakagawa sa gumuhong tulay sa Isabela kung saan 6 ang sugatan. Napag-alaman ding doble pa sa kapasidad ng tulay ang bigat ng dumaang dump truck kaya nangyari ang trahedya. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Kuha sa drone video na ito ang tindi ng pinsala ng gumuho ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Mataas pala yung bridge na yan, no? Pero yung isang segment ng bridge, yun yung nag-give up talaga, okay? Napang insidente bandang alas 8 kagabi. Sabay-sabay na nahulog ang isang truck at 4 pang sasakyan. 6 ang sugatan kung saan isang kritikal matapos mapuruhan sa paa at ulo. Ang itinuturong sanhi ng pagbagsak ng tulay, ang dump truck na ito na may kargang malalaking bato. Sa panayam ng storiko ng One News, giniit ng DPWH Cagayan Valley, overloaded ang 10-wheeler na may carrying capacity ng mahigit 100 tonelada. Higit doble ang bigat sa kapasidad ng tulay. It looks like the treasure. Kasi yung based from initial computation namin last night, yung approximation namin nasa 102 tons siya. Ang design capacity ng bridge natin po, according sa mga designers natin, is 45 tons po. Ayun yung answer dito, di ba? Ang dala-dala po ng truck na ito ay 102 tons. Ang design nitong ang disenyo nitong bridge na ito, 45 tons lang po. So halos dinoble niya ang bigat. So, talagang bumagsak. Yeah? Now, ang tanong dito, ang design capacity is 45 tons. Sino ang mali dito? Kung meron tayong, bakit, kasi ganito yan meron bang standard na, o meron bang ruling dyan, na ang isang truck, no, hanggang sa ating bansang Pilipinas, gaano kabigat ang pwedeng dalhin ng isang truck? Kasi po umabot ng 102 tons. Ito ba ay pasado sa batas natin? Yan ang dapat nating alamin. Tapos, itong bridge na ito na ang kaya lang niya ay 45 tons, ito ba po ay talagang ganyan ang pagkadisenyo ng architect o yung engineer dito, sino man ang ang nagdisenyo nito, no? Kasi I know naman ang architect magdi-design lang yan, no? Ang engineer na ang bahala diyan kung ganito po ang kaya ng bla 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 bla. Ngayon ang tanong, yun ba talaga? Kasi kapag ang tunay na proposal ng engineer o baka kung ano man ang magiging instruction dito na gumawa kayo ng tulay na makakarga ng 200 tons o tapos
ang ginawa nila, yung makakarga lang ng 45 tons. Mali na ito ng mga yung gumawa nito. Di ba? So, yun ang alamin natin. Kasi baka akala ng kumpanya ng nagdadala ng truck ng 102 tons, baka akala niya, kaya ito ng bridge. Di ba? Akala niya, so kaya pumasok siya sa bridge. O, ayun tuloy, bumagsak. Tapos, meron bang mga warning signs? Kasi, alam ko naman itong mga truck na ito na is carrying heavy loads of mga bato, alam nila yan na merong mga warning signs na ito lang yung dapat, di ba? Mabigat yan, sobrang bigat yan. Hindi naman ako hindi ko naman sisisihin yung driver ng truck siguro kasi bago sila dumaan dyan, alam naman siguro nila na peligro, mataas yung bridge di ba? Pinilit nilang dumaan doon. Baka naman siguro walang ibang daanan kundi yun yung bridge lang. Dapat dapat imbestigahan yan. Bakit dito ka dumaan? Wala na bang ibang Kasi kung wala siyang ibang dadaanan, wala siyang choice. Di ba? At ang tanong dito, kung itong bridge na ito is designed only for 45 tons, ang bigat na kaya niya, bakit sa simula't sa pool, hindi ito tinaasan ninyo kahit 200 tons? Di ba? Nag-design man lang kayo ng bridge, at ito yung ngayon, ito yung issue. Sa 2024, ang Marcos administration, estimated lang ito kasi nakalimutan ko yung numbers. Sa 2024 pala, humingi ng 200 million. Para pang para maging matibay itong bridge na ito. Okay? Nilagyan ito, humingi ang gobyerno ng pondo ng 200 million para daw may term sila doon, nakalimutan ko lang. Yung parang pangpatibay po ng bridge na ito. Sa 2025 ngayon, okay? Humingi na naman sila ng 150 plus million pesos. The same, para pangpatibay. Kaya nga umabot ng mga 1 billion plus yung gas expenses ng bridge na ito. Okay? Now, nagtatanong tayo kung sino ang i-blame dito. Ako, in my opinion, wala talaga akong ibang i-blame kundi yung Marcos administration. Di ba? Kasi, natapos ito sa Marcos administration. And then, sila yung humingi ng budget dito sa 2024 at 2025. Halos kalahati yung the total budget na 1 billion plus, halos kalahati yung naambag ng Marcos administration dito na ito raw ay pagtitibayin, ganon, kung ano-anong mga natapos February 1. Di ba? So pagdating ng panahon na gagamitin na siya ng buti nga na test kaagad, di ba? At least na stress test na itong bridge na ito. Sige, i-test natin ito. Dadaan itong 100 tons na truck na ito. Tingnan natin kung matibay ba ito kasi humingi naman kayo ng 200 million sa 2024, 100 million plus rin sa 2025 na pangpatibay dito. Wala, gumuho. Di ba? So, dapat itong imbestigahan. Kasi po, sobrang laki ang pera na ipinundo dito para pangpatibay sa bridge. Anong nangyari? Gumuho. Ako,
duda ako rito sa aking analysis eh. Yung 200 million na hiningi nila plus, 250 plus siguro atau 150 plus million yung hiningi nila sa 2024, 2025 under the Marcos administration. Duda ako rito ha. May nangyari na naman kabalastugan dito. Na substandard. Yan ang sabi ng ating mga substandard ito. Duda ako. That's my own analysis ha. Kaya managot kayo. BBM pa. Mag-BBM pa kayo. Sinabi rin ng ahensya na 23 centimeters o 9 na pulgada lang ang kapal ng tulay. 23 centimeters, that's not even 1 foot. Kasi 30 centimeters is 1 foot eh. Hindi ko pa medyo manipis ngayon. Kasi, reinforced naman po ito, sir. Highly reinforced naman po. Dumaan po naman ito sa design. The whole integrity of the structure should be looked up into. Nang sa kanon ay matiyak na hindi na po maulit yung nangyari po, sir. Ang driver naman ng dump truck kusang yan ang example. Kaya kayo, ito lang yung maa-advise ko sa mga politicians. Kung ano yung allotted, ito yung advice lang ito ha, hindi ko kasi meron akong own opinion analysis patungkol dito. Hindi ko sinabi na tama yung aking mga analysis ha. I have my own opinion. Ito na lang, ito yung i-advise ko sa mga politicians natin. Kung ano ang budget ng isang bridge, no? Kung ano yung allotted, igasta nyo. Huwag nyong kupitin. Tingnan nyo ha. Kasi akala ninyo may makukupit ako dito. Ha? Ang budget ng bridge na ito, 500 million. Tapos ang gagastuhin ko dito is 300 million yan. 200 million na yan, ibubulsa ko. Ito yung mangyayari. Doble na ngayon ang expenses dahil sa kabalastugan. Diba? Ano yan eh? Bibigyan ka ang ganyan kasi yan eh. Magpro-propose ka ng bridge. Doon sa camera, ito yung bridge namin na ipopropose namin. Matibay ito. Ito yung gagamitin naming materials. Itong mga matibay na materials. Matibay na lansang. Matibay na kung ano-anong semento. Ganyan. Pagdating ng actual na bibili na ng materials, bibili lang sila ng substandard. Yung mga, ito na, yung mura lang ang ating bibilhin. Murang simento. Mura lahat ang gagamitin para meron tayong mabulsa. Ganon. Ito yung mangyayari. Okay? Kasi, hindi ito magiging ganito eh. Hindi ito magiging ganito kapag pinagtuunan ito ng accurate na calculations. Duda talaga ako rito eh. Kasi hindi naman ito lulubog kung talagang ginamitan ito ng mga matibay na materyales. 'Di ba? Alam yan ng mga engineers. Alam nila yan, yung calculation na yan. So, substandard ito. alam na this. No, pero analysis ko yan ha. Wala tayong ebidensya pero that is our own analysis. May karapatan tayong mag-analyze. I hope na walang korupsyong nangyari dito. I hope lang, di ba? Tumuko sa pulis kaninang umaga. Sinimulang ipatayo ang 1.2 billion peso Kabagan Santa Maria Bridge noong 2014. Natapos lang ito nitong Pebrero dahil dumaan pa ito. Kaya nga, ito yung matatandaan ko kay former President Duterte. Ayaw niya yung di ba, si Tatay Digong dati, ayaw niya yung bidding ba? Ayaw niya yung bidding. Kasi it will end up na yung mga materialis na gagawin, mura. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, kung magpagawa man lang tayo ng mga bridge, na mga infrastructures, yun talagang matibay. Bahala na sobrang mahal ang magasta ng Pilipino, yung bansa natin. Basta matibay. Hindi gaya-gaya nito. Doble yung expenses natin dito kasi ang dami pong nasayang na pera dyan, no? Pera yan ng taong bayan. Ano yan? I-repair nyo pa yan? Nakakatakot na yan kapag i-repair nyo.
Tapos sira-sira na yan. Di ba? Doble ang gastos pag merong kabalastugan na ginagawa. O sa retrofitting. Matagal na yung ginagawa kaso nung natapos yan, medyo gumalaw. So nung gumalaw yan, so ni-retrofit nila yan. Tapos, yun ang term. Yun pala ang term. Retrofit. Ni-retrofit. Humingi raw sa Administrasyong Marcos ng 200 million retrofit for 2024. Another retrofit for 2025 na matapos na sa February 1 ngayong buwan, no? March na pala ngayon. Yung kahapon, no, Lars? February 1 natapos. So, halos umabot rin ng mga 400 billion yung proposed na under the Marcos administration itong bridge na ito. Para itong 400 billion na in just 2 years, in just 1 year, no? Pero pangalawang beses, 2024 at ngayong 2025. Gagamiton para retrofit. Ano ba yung retrofit? Sa pagkakaalam ko, the way I understand it, ito yung parang finishing touches na yung pangpatibay kuno. Pangpatibay. Paano naging retrofit yan? Hindi umabot ng 1 buwan, gumuho agad. Nakakatawa. nangyari. Tutulungan naman daw ng provincial government ang mga sugatan. Sinusubukan ng news. Sino ang kawawa ngayon? Itong mga nabiktima. Kawawa. Kawawa. No? Nakikiramay po ako sa mga nasa hospital ngayon sa pagguho nitong sana naman suportahan kayo ng gobyerno, no? Alam kong hindi maganda yung nangyari sa inyo dyan. 5 makuna ng pahayag ang kontraktor ng tulay, ang RD Interior Junior Construction, pero walang sumasagot sa aming tawag. Nagbabalita mula sa front. So yun po ang update, ha. Ay nako, ang daming problema ng Pilipinas sa totoo lang. Pero sige lang, patuloy lang tayo sa ating Ito, panoorin natin itong interview ni Attorney Vic, no? Na-shock itong mga TV5 anchors sa mga sagot ni Attorney Vic Rodriguez. Ito. Play. Pangalan, konting kung anong background nyo sa politics. And then, ang pinakahuli, attorney, aplikante sa pagka-senador. Nag-a-apply bilang senador. Okay. We are rolling po. Thank you, attorney. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino abogado maisog at formal at opisyal na aplikante ninyo pagka-senador. Nakilala kayo, Attorney Vic, bilang talagang supporter. At kasama kayo doon sa campaign ni PBBM na ngayon presidente na natin. Naging executive secretary po kayo. So yung relasyon po ninyong dalawa talagang nakita ng tambay na napaka-solid. Ano ba yung pinakamabigat nyong dahilan sa pagtalikod sa kanya at pagiging kritiko ngayon? Personally, wala kaming naging problema ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung kami magkasama, even before siya naging presidente, and all the time that I was in Malacanang and serving as executive secretary. Subalit, hindi naman kasi ang loyalty ko sa isang tao I campaigned very, very hard at lahat ng aking lakas at nalalaman patungkol sa isang matiwasay na kampanya dahil naniwala ako na magsisilbi kami ng tapat sa sambayan ng Pilipino. At pagka hindi na yun yung direksyon, ako ang nahihiya, Cheryl, dahil alam naman din ninyong lahat, with all humility, ako nakaharap Sa madaling salita, hindi na po maganda ang naging resulta, kaya tumiwalag itong si Atty. Vic sa Marcos administration. Ngayon, at ito'y nasa libro ko rin, yung mga alingas-ngas, intrigahan, yung nagmumura sa likod ko, wala namang kaya magmura sa harapan ko Nung nandoon ako sa Malacanang, mga hindi na pagbibigyan, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang magmumura na sa akin, yung 31 milyong Pilipino, ibig sabihin, binigo natin sila. Ayaw ko.
So kayo ba ay ang sinasabi kasi tinanggal o napilitang nag-resign or talagang nag-resign? Nag-resign ako, Cheryl, because from Executive Secretary, meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. At prior to my appointment as Presidential Chief of Staff, ay napirmahan yung Administrative Order No. 1. Yan ay officially released sa Malacanang Records Office. At yan ay nandiyan yan, naka-record yan. Kaya lang, wala nang dahilan na magtagal pa roon dahil hindi naman magbabago na yung direksyon tinatahak nila eh. Dahil nakialam na nga, yung lagi kong sinasabi na gustong maging Pangulo, wala namang mandato kahit isang boto. Ayoko yun. At sino yan? Iisa lang ang Pangulo. Marami doon. Madami doon. Astang Pangulo, walang mandato. Hindi pa pwede yun. Kinakailangan yung Pangulo mag-assert. Binoto ka eh. 31 milyong Pilipino bumoto sa iyo. Essentially, he was given a clean sheet. Sulat mo kung anong klaseng pamuluhan ang gusto mo. It's a license to do good, not to oppress the people. Sir, but by that, are you implying na hindi siya nagsisilbing tapat, and of course, as President? Kasi ito pong sabi niya, I think the other day, ang sabi niya about you, if he believes in what he is saying, why did he work for me? I did not work for him, Ed. I've helped him. Iba yung nagtrabaho ka sa isang tao, may sahod yun. Di ba? Ngayon natin maiintindihan. Kaya pala, matapang na tumiwalag itong si Attorney Vic kasi wala siyang utang na loob kay Bongbong Marcos. Hindi siya binayaran. Okay? Nandoon siya para tumulong. Okay? Pero hindi na naging maganda ang kanilang kasunduan. Mukhang nung panahon ng kampanya, hindi na nangyayari ang kanilang pinag-usapan. Siyempre, tumiwalag ka na lang. And all the time that I was Executive Secretary, this you ought to know, wala ako sinahod, ni isang sentimo. You can check COA, you can check Malacanang. Pero in that case, that's even more personal. So why did you work, why did you help him if in the end, did you get an epiphany of sorts among the other issues that have been coming up? For example, sir, you've called for a hair follicle test. That's one. Yes. Was that an issue even before, as far as you were concerned? No. Also, what about the allegations of ill-gotten wealth of his family? Were these ever addressed as far as you were concerned to your satisfaction? Let's talk about the hair follicle test. Yan na. Alam naman ninyo na ako yung naglabas ng kanyang negative drug test November of 2021. Mainit yan na pinag-uusapan. Ako rin yung unang sumagot sa isang kilalang radio station AM. Ako unang sumagot. In-interview ako maaga-maaga na gano'n. We don't feel alluded to. And then, merong resulta ng drug test. Ako nagdala sa PIDEA. Dapat yun PIDEA lang eh. I made my call, no? Daling ko ng NBI, daling ko ng Camp Crame. You know why? Sabi ko, kaya mahirap na yan. Baka mamaya may mag-operate yung unit na merong Drug Enforcement Authority, madali ito, ma-set up, etc. Ganun ko siya pinagmamalasakitan. Binigyan ko ng kopya yung 3 ahensya. Ngayon, hindi mamatay-matay ang storyan yan eh. Katangi-tangi, kanya lang yung storyan yan eh. Nahihiya na rin ako dahil ang dami naniningil sa akin. Baka naman peke yung pinakita mo o nagpakita ka ng peke. Ed, yung salita ko pwede mong panghawakan. Kanya pagka may ganyan, para matapos siya, wala ka naman pangamba, di magsailalim ka sa drug test. Ganon kasimple. Para nang sa ganon, kung negative ka, edi salamat. Pwede pa rin panghawakan yung aking salita, yung credibility ko, hindi malulusaw. Ngayon, pagka ikay nag-positive, problema mo yun. Harapin mo yung problema mo. Pero sir, that's a hypothetical eh. You've known him for a long time. You, well, not work for him, but sabi nga, you helped him from way back. So I suppose you know his character, his what he does. My ears were not, it's not a virgin. My ears, no. Naririnig ko yung usapin. But to be fair to him, yung sinasabing ba't hindi ko raw sabihin, to be fair. Nilinaw ni Attorney Vic Rodriguez na marami siyang naririnig kay Bongbong Marcos na gumagamit. Okay? Kasi inamin niya na marami akong naririnig. Okay?
Matagal na silang kaibigan sila ni Bongbong Marcos. While kaibigan sila, marami siyang naririnig na gumagamit ganyan. Pero in fairness, hindi man niya nakita na talagang harap-harapan gumagamit. Yan ang ibig niyang sabihin doon, ha. Kung sa akin lang naman, friend, sino ba namang gagamit na magpakita ka sa mga kaibigan mo, di ba? So, yun lang po ang aking analysis dyan. Hindi ko siya nakita. Kagaya ng ibinibintang na iba na na-witness ko, hindi ko nakita. To be fair and to settle this whole issue, wala akong nakitang ganun. Wala akong nakitang ganun. Kaya nga para matapos na, para fair sa kanya, fair sa lahat, di sumiilalim ka, tapos ang storya. Ganun kasimple. And anyway, I stand by what I have said. Article 11, Section 1, public office is a public trust. And all public... Imagine nyo, ha, nung panahon na sila pa'y kaibigan ni PBBM, may naririnig siya na usapin na gumagamit si PBBM. Ang daming nagsasabi. Di ba? Kung i-analyze mo yun, matagal na pala ito na usap-usapan. So, I think, duda ko rito, there's a big tendency na totoo talaga. Kaya kayong mga bangag vloggers, nagtitiis pa kayo? Ha? Nagtitiis pa ba kayo? Bahala kayo. Sometimes be accountable to the people. And it's the same article of the Constitution that they're using against their perceived critics or rivals in government. Sige, segue na. Okay, so yun po, ha. Puputulin ko dito kasi yun yung importante. Bakit si Attorney Vic tumiwalag sa Administrasyong Marcos? Pangalawa, patungkol po dyan sa pagiging polboronic ni Bongbong Marcos. Okay? So guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga topics. Okay? Patuloy ang ating discussion sa comment section. Okay? Maraming salamat rin. No? Paki-like, paki-share itong video na ito para marami po ang makarinig. And sa mga bago dito sa Don Mar TV, subscribe Don Mar TV. Meron tayong pangalawang channel rin, ha, Don Mar TV, Balitang Totoo. Okay, subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos doon na ina-upload na hindi natin ina-upload sa main channel natin. Okay? So, maraming salamat sa aking mga moderators at mga audience dito sa Don Mar TV. Okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.